lamang tayo dapat pumili na paniniwalaan lang natin yung unang 5 na sinabi ni Moses at di ko tatanggapin yung prophets. Paniwalaan ko lang yung gospel at hindi ko papaniwalaan yung epistles. Mas mabigat sa akin yung gospel dahil mismong salita ni Kristo yon at walang kahalagahan masyado sa akin uh, yung yung epistles o mas mababa yung tingin ko sa Old Testament. Hindi po pwede yun. Ngunit lahat, buong mensahe ng Scripture mula Old Testament hanggang New Testament, mula Genesis hanggang Revelation, dapat pantay yung ating pagpapahalaga dito. Christian, give equal rewards to the inspired word of the apostle written in the Bible. Hindi lamang yung Old Testament ang bibigyan natin ng halaga at gayon din yung gospel. Bibigyan din natin ng halaga yung written na sinabi ng mga apostles. Pagkat yung mga apostles, sinabi diyan, tinawag ng Diyos para ipahayag yung mabuting balita na nagmumula kay Kristo at kung ano yung sinabi ni Kristo, nilinaw din ng mga apostles. At makikita natin yan na even mismong yung mga apostle ay nagbibigay ng high regard sa bawat isa sa kanilang mga sinasabi. In-affirm ni John yung mga sinasabi ng kapwa niyang apostles, yung mga pinadala nilang epistles, in-affirm niya. Gayon din si Paul, in-affirm niya yung kanyang mga kamanggagawang apostol na isinend ng Panginoon. So masasabi natin na yung salita ng mga apostle ay nagmumula din doon kay Kristo. Hindi sila nag-imbento na lang kanilang sasabihin. Dahil kung nag-imbento sila na sasabihin, magkakaroon na ng discrepancies doon sa sinasabi nila at doon sa sinasabi ni Kristo. At magkakaroon din sila ng discrepancies doon sa sinasabi ng Old Testament. The whole Old Testament is about the Lord Jesus Christ. Therefore, it is authoritative, same as the gospel and the epistle of the apostles. May mga Kristiyano ngayon na nagsasabi na mas higit yung New Testament at mas tignan lang namin yung New Testament kasi yung Old Testament, magulo yan at para sa mga Israelites yan. Hindi po ganun yun. Ang Old Testament ay nagpapatungkol lahat at nagtuturo lahat doon sa persona ni Kristo. Yung promised Messiah, yung promised Savior ay itinuturo doon. Yung sacrificial system na kung saan pinapractice nila, makikita natin na itinuturo yung gagawin ni Kristo para sa kaligtasan natin. Kung gaano kahirap yung old na pag-aalay nila, ginawa ni Kristo ng once and for all. Yun yung sinasabi at makikita natin yan sa Luke 24 verse 27 nung nilinaw ni Kristo na yung Old Testament ay nagpapatungkol sa Kanya at siya yung pinatutunguhan ng Old Testament. Ako yung katuparan ng mga pangako sa Old Testament, yung pangako kay Abraham, yung pangako kay Moses, kay David, at sa mga prophets, yung sinasabi ni Kristo dito. Kaya naman, dapat bigyan natin ng halaga yung sinasabi sa Word. Anumang i-reveal sa Word ay otoridad ng Diyos at tignan natin to na bilang equal. Old Testament man o New Testament, minor prophets man o major prophets man, Pauline epistle man or Petrine epistle man, Yohanin epistle man, bigyan natin ng pantay na pagpapahalaga at ituring nating salita ng Diyos ang mga bagay na ito. Ano yung basis o yung ng ating sinasabi na ito? Yung otoridad ng Diyos yung mismong otoridad ng Diyos. Faith involves believing to the testimony of other pertaining things not yet seen and things to come. Makikita natin yan doon sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 10. Man's faith usually relies on the testimony of other people, while faith that is from God is based upon the testimony of His Word. For there are no other trustworthy than God. So, makikita natin dyan, yung tao, di ba, tayo, kadalasan, bago tayo bumili ng produkto, halimbawa, sabon na panglaba, ginagawa natin, tinatanong muna natin yung kaibigan natin. O halimbawa, nabanggit ng kaibigan natin, yung dati kong puti, pumuti ulit na parang bago. Tapos tatanungin natin, anong sabon ang gamit mo? Dahil nakita natin na may epekto at magandang epekto sa kaibigan natin, paniniwalaan natin at gagamit din tayo. Mananampalataya na tayo dun sa sabon na yun. So,
Hindi katulad ng pananampalataya na alam ng mundo, yung pananampalataya ay meron ding sense ng pagtitiwala kahit doon sa hindi pa natin nakikita at hindi pa natin natatanaw. Pagtitiwala doon sa testimony ng salita ng Panginoon. Kaya naman yung Kristiyano ay meron din general faith doon sa salita ng Diyos. Nakita ba natin na mismo ang Diyos ang nagsulat ng scripture na ito? Nakita ba natin na ang Diyos ay mismong nagsalita sa ating kalagitnaan na edible? Hindi ba hindi? Ngunit dahil doon sa kapangyarihan ng salita niya, doon sa katotohanan ng salita niya, doon sa pagiging truthful at walang bahid ng kahit anong kasalanan at karumihan, doon sa kanyang salita nakikita natin na ito ay trustworthy. At siguro naman kahit nasabihin sa iyo ng iyong kaibigan na maayos yung sabong panlaban niya, merong kasalanan na ginawa yung ating kaibigan na yon sa kanyang buhay. At maaari siyang magsinungaling anytime. Pero ang Diyos, yun ang bagay na hindi niya kayang gawin sa kanyang sarili. Ang i-defile niya yung kanyang sariling kabanalan. Kaya mas trustworthy yung kanyang salita kaysa anumang testimony. Even na sabihin ng church na ito, yung mensahe ng scripture, hindi natin titindigan yung mga bagay na yun. Ang titindigan natin ay yung pagpapaliwanag din mismo ng scripture patungkol doon sa kanyang sinasabi sa kanyang sarili. Occasionally, God attested the truthfulness of those who spoke in His name by testimony of signs. Ipapakita siya para maipakita niya na totoo yung kanyang sinasabi. Makikita natin sa mga signs sa gospel ni Christ na halimbawa, nagpakita siya, nagbigay siya ng paningin sa bulag. He is the light. He is the life. So para mapatunayan yun, minsan nagbibigay siya ng sign. Ngunit wala na sa panahon natin yan, mga kapatid. Ibig nilang sabihin, yung time nung tinatapos yung revelation ng Panginoon. But while God sometimes accommodates our weakness by giving us external confirmation of His word, it is not our place to demand such evidence for everything He has said. It is our place to receive and rest of His testimony by faith. 1 John chapter 5, verse 10. So minsan nagde-demand tayo, I believe napanood nyo yung testimony ni Atheist Joy, pakikat po yun. Atheist Joy about doon sa kanyang lolo, kaya siya naging atheist kasi sinasabi niya, yung lolo daw niya, may kainuman. Ngayon, sabi, napag-usapan nila yung pagiging totoo ng Diyos. Paano magiging totoo ang Diyos? Paano mapapatunayan ng Diyos? Ngayon, napag-usapan nung dalawang magkainuman na yon, yung lolo niya at yung kaibigan ng lolo niya, na may puti daw na wall, sabi daw nung lolo niya, dun sa kainuman o sa kaibigan, na kahit isang letra lang yung isulat ng Diyos dyan, maniniwala ako na may Diyos. So, china-challenge nila ang Diyos na, para maniwala ako, magsulat ka dyan. So, hindi doon na susukat ang pagiging totoo ng Diyos. Dahil siya ay totoo na, at makikita natin sa kanyang salita na siya ay totoo sa kanyang mga pangako. Makikita natin na walang contradiction na kahit isa doon sa kanyang persona at sa kanyang kalwalhatian. Makikita natin yung kanyang pag-ibig at yung kanyang galit ay banal. Hindi na ito kinokontradict yung kanyang pagiging banal. Doon pa lang makikita natin na siya ay tapat. At para sa ating mga tao, hindi natin place na manghingi ng mga ganong bagay. Sino tayo na binigyan lamang ng grasya para i-reveal sa atin yung katotohanan ng Diyos at manghingi pa ng ekstrang ganito para sa Panginoon, na hinahamon pa natin ng Panginoon na magbigay ng sign. So ang masasabi natin dito, na universal yung katotohanan ng Diyos, maging sabihin man ng tao, ng science at ng kahit sino at napakarami na hindi ito totoo. Ang salita ng Diyos ay mananatiling totoo dahil siya lamang ang nag-iisang katotohanan sa lahat. At isang bagay na makikita pa natin dyan, bukod sa universal truthfulness ng biblical revelation, yung incomparable excellence ng biblical revelation. Makikita natin dyan, doon sa ating Paragraph 2 also apprehends an excellency therein above all other writings and all things in the world, as it bears forth the glory of God
in His attributes and excellency of Christ in His nature and offices, and the power and the fullness of the Holy Spirit in His workings and operations. So makikita natin dito na yung Bible itself ay self-authenticating. Ino-authenticate niya yung kanyang sarili. The ultimate evidence ng divinity ng Scripture ay mismong yung sarili niya. At makikita natin yan doon sa ating sa chapter 1, paragraph 4 and paragraph 5 ng ating Confession of Faith. The authority of the Holy Scripture for which it ought to be believed depends not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God, who is truth itself, the author thereof. Therefore, it is to be received because it is the Word of God. So, hindi natin pwedeng sandalan hindi yung church ang mag-a-affirm ng katotohanan ng church, ng salita ng Panginoon, kung hindi mismo ang Diyos, yung authority ng Holy Scripture ang mag-a-affirm kung tunay na church, yung isang simbahan. Hindi yung church ang mag-a-affirm kung totoo yung sinasabi ng mensahe ng church, o hindi yung church mismo ang mag-i-interpret doon sa sinasabi ng Scripture. Siya mismo ang mag-i-interpret sa sarili niya at magbibigay ng witness about sa kanyang sarili. Bagkos yung Scripture ang mag-a-affirm sa church ng iyong pananampalataya at gayon din kung tunay nakabilang tayo doon sa iglesia na itinatag ng ating Panginoon. We may be moved and induced by the testimony of the church and the testimony of the Church of God to high and reverent esteem of Holy Scripture. By the way, kay Rob Ventura po ito. And the heavenliness of the matter, the efficacy of the doctrine, and the majesty of the style, the consent and all parts, the scope of the whole, which is to give all glory to God, the full discovery it makes of only way man's salvation and many other incomparable excellencies and entire perfection thereof, are arguments whereby it does abundantly evidence itself to be the Word of God, yet notwithstanding our full persuasion and assurance of infallible truth, the divine authority thereof is from the inward work of the Holy Spirit, bearing witness with the Word in its heart. So yung Diyos mismo ang magpapakita sa atin ng katotohanan ng kanyang salita, hindi sa ating sariling dunong, hindi sa ating sariling salita, bagkus sa kanyang gawa at gayon din sa kanyang kapangyarihan. The Bible reflects and reveals the glory of the Trinity. So makikita natin dito sa incomparable excellencies nito, nakapaloob din dito yung glory ng Holy Trinity. Makikita natin yan sa first clause nung second, sa chapter 1, sa unang clause ng paragraph 6, sinabi ng ating, yan din ang ating pinaniniwalaan about the Scripture, na ito ay nagpapakita ng glory ng Trinidad o ng Father, Son, and the Holy Spirit, the whole counsel of God concerning all things necessary for His own glory, man's salvation, faith, life, His entire expressly set down or necessarily contained in the Holy Scripture, unto which nothing at any time is to be added, whether by new revelation of the Spirit or tradition of men. So yung whole counsel ng Panginoon ay pinapakita yung glory ng Trinidad sa pamamagitan ng pagpapakita na ito ay tunay ng kanyang glory, gayon din yung salvation, yung pananampalataya, at gayon din kung ano yung mga kinakailangan para matanggap natin yung kaligtasan na tinapos ni Kristo. The Scripture reveals the glorious attributes of God, the grace of Christ, and His offices, and the work of the Holy Spirit. Dito sa Scripture, makikita natin kung ano yung ating mga pinapaniwalaan, yung greatness and goodness ng Panginoon, gayon din yung grace na nagmumula kay Kristo
sa kanyang pagtapos sa ating sa kaligtasan para sa atin, at gayon din yung offices niya sa ating buhay, yung pagiging Lord and Savior niya, yung pagiging King, prophets, and high priest niya sa atin, at gayon din yung gawa ng banal na spirito para tayo ay kilusin. Sorry, meron akong sobra ata dyan. Ito yung ipinapakita ng Holy Scripture natin. So, mabibigyan natin ng high reverence ito dahil dito natin makikilala ang Diyos, ang kanyang kabanalan, at gayon din yung gawa niya para sa ating kaligtasan. Trusting in the truth of biblical revelation, yung pagtitiwala doon sa mga nilahad ng biblical revelation, and is so enabled to cast his soul upon the truths, consequently believe. Ito ay general faith, also includes element of trust, hindi lamang doon puro assent na nalaman natin, na nakita natin, at naunawaan natin. Seeing the incomparable excellence of the Bible, the believer is enabled to cast his soul upon the truths thus believed. Whatever it says concerning the way of acceptance with God, the path of blessedness in life, and the reward of life to come from the basis upon which the believers stakes his soul. So ito, pinapaniwalaan natin ito kahit hindi pa dumarating yung glorification, pinapaniwalaan natin kahit hindi natin nakita yung pagkapako ni Kristo sa krus, pinaniniwalaan natin na ito ay totoo at nangyari. Makikita naman natin siya sa history at makikita natin doon sa epekto sa ating buhay marahil bilang mananampalataya ni Kristo. Ngunit sa mga bagay na ito, kung ano man yung nakasulat doon sa scripture, dahil alam natin ang Diyos ang nag-iisang katotohanan, ang nag-iisang mabuti at dakila, pinaniniwalaan natin yung kanyang mismong salita. Responding to the truths of the biblical revelation. Sabi dyan sa paragraph 2, then, and also acts differently upon that which each particular passage thereof contains, yielding obedience to the commands, trembling at the threatening, and embracing the promise of God for his life and that which is to come. Yielding obedience to the commands. So, pagpapasakop doon sa mga kautusan ng Diyos o sa salita ng Panginoon, a believer response to the Bible manifests itself in different ways, depending on the nature of the passage in view. A believing Christian response to the Bible manifests itself in different ways depending on the nature of the passage in view. In particular, sabi ni Rob Ventura, in particular, faith in God, God's word includes yielding obedience to the command of God, though disobedience of the first parent took place when they doubted the reliability of God's word. Nung nagkasala yung ating yung dahilan kaya nagkasala yung ating mga unang magulang, which is si Adam at si Eve, dahil yun sa disobedience at dahil nag-doubt sila doon sa salita ng ating Panginoon. Conversely, Abraham, obedience became a pattern for all believers. Makikita natin sa Hebrews, it requires faith to see the true blessedness of life lie in the path of obedience and self-denial. So ito yung faith o yung pananampalataya dun sa salita ng Panginoon. Kahit ito ay paparating pa lang at hindi natin nakita, may pananampalataya tayo na ito ay totoo dahil ito ay galing sa Diyos. Dahil ito ay sinabi ng Diyos na ating pinaniniwalaan, yung Diyos ng Scripture, yung Diyos ng ating Diyos ni Abraham at gayon din yung Ama ng ating Panginoong Jesus. Trembling at the threatenings. Ito ay nagpapakita ng respeto natin doon sa mataas at sa kapangyarihan ng Panginoon, sa pagiging dakila ng Panginoon. Hindi dahil nakikita natin yung word na trembling, nagpapakita na yan ng fear.
Hindi tayo katulad ng mga Asian parents. Sorry po. Hindi tayo katulad ng Asian household na pinapalaki yung kanilang mga magulang. Dati pa naman yon. Nagwalasot pa no? Na pinapalaki sa takot, di ba? Parang pagka may fear daw, madali daw sumunod. Dito, makikita natin, pinakita ng Diyos yung binigay ng Diyos sa atin yung puso na merong respect sa kanyang kabanalan at gayon din takot doon sa horror ng kasalanan. Unbelievers treat God's warning as if they were mere idle tales. But humble believers take God's threats seriously and tremble at His words. So hindi tayo katulad ng dahil nakita natin na ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Yes, natatakot tayo dun sa kamatayan, pero ngunit mas nakikita natin yung kasalanan ay contradicting doon sa kabanalan ng Diyos. Doon tayo nagkakaroon ng pagrespeto sa kabanalan ng Diyos. Una nating nakikita yung kabanalan ng Diyos higit doon sa outcome ng kasalanan. Ngunit magkasama naman palagi yan. Kaya lang, sinasabi natin dito, nagte-tremble tayo dahil nire-respect natin yung kabanalan ng nagligtas sa atin at nung Diyos na siyang lumikha sa atin. Embracing the promises of God for the life and that which is to come. Embracing the promises of God for this life and that which is to come. So, merong pag-asa pag-asa sa salita ng Diyos o may pag-asa doon kay Kristo, may pag-asa sa Diyos, may pag-asa pag naririnig niya yung salita ng Panginoon. Abraham's justifying faith involves believing God's promise and an innumerable posterity. Likewise, his believing descendants all died clinging to unfulfilled promises. The true heirs of Abraham are those who lay hold of the promise of the gospel by faith. So, yung mga makikita natin sa Old Testament, nakitingin sila kay Christ, ngunit namatay sila nang hindi pa nila nakikita yung katuparan nung ipinangako ng Diyos. Pero sila ay naniwala dahil nakita nila doon sa salita ng Panginoon at gayon din doon sa persona ng Diyos na siya ay matuwid, siya ay totoo at hindi nagbabago sa kanyang salita. At ganito rin yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Nakita natin sa scripture at gayon din sa niliwanag na mensahe ng scripture sa ating mga puso. Lahat ng sinasabi, yung pangako ni Kristo ng kaligtasan ay ating pinangahawakan. Gayon din yung sinasabi sa scripture na ibibigay na buhay ni Kristo sa walang hanggan sa kanyang pagbabalik. At yung glorification niya, yung presensya niya ay makikita natin face to face. Ating pinangahawakan at pinaniniwalaan. At ito yung ating ipinapamuhay sa ating buhay. Katulad ng sinabi ni Pastor kanina na yung nagtutulak sa atin, yung natanggap natin kay Kristo, yung nagtutulak sa atin para mag-respond doon sa kabanalan ng Diyos, ay iyong mga bagay na iyon. Yung pangako ng Panginoon nagmumula sa kanyang salita. Pinupunto natin dito, the scripture is the means of God for His children to communicate His will and reveal Himself, that they may come to salvation and be conformed in the image of His Son. So makita natin na yung scripture, yung natatanging divine na bagay dito sa mundo, at ito yung ginagamit ng Diyos para mag-communicate at abutin yung kanyang mga hinirang, para ilantad yung kanyang sarili, para ilantad yung kanyang naisin at hangarin para sa kanyang mga hinirang at sa kanyang nilikha, at gayon din para tayo ay maging obedient children, which is yung opposite natin before faith kay Kristo. So, masasabi natin na yung pananampalataya o yung general faith sa Scripture na siyang pinaniniwalaan at pinangahawakan ng lahat ng church, kaya tinawag na general faith ito dahil ito ay universal truth. Yung Scripture, kahit hindi natin i-affirm, ito ay magiging totoo at mananatiling totoo dahil siya ay salita ng Panginoon. Yung sinasabi natin dito, yung general faith ay kailangan ay kasama doon sa
saving faith, which is yung special faith na may object na si Kristo. Dahil hindi natin matatagpuan at di natin makikita yung katotohanan ng Diyos kung wala yung kanyang salita. Hindi natin matatagpuan na tayo ay niligtas ni Kristo kung wala yung kanyang salita. Although kayang magligtas ng Diyos sa kanyang sariling kapamaraanan, sa kanyang sariling kapangyarihan, ngunit ito yung kanyang plano at ito yung kanyang kalooban kung paano magligtas ng kanyang mga hinirang. So, after ng general faith, yung special faith, tinalakay din ng ating paragraph 2. Sabi dyan, while faith in the Bible as God's word is inseparable from the state of salvation, this general faith is not a specific act by which sinners are justified. The special faith by which we are saved is not faith in the Scripture, but faith in Christ as He is offered to us in the gospel. Tignan natin yung pwede nating makita dyan. Christ is the object of saving faith, for He is the one who saves sinners. So, yung Scripture ba ang nag-save doon o yung pinrovide ng Panginoon para tayo ay iligtas at bayaran yung ating kasalanan? It is Christ. Kaya naman na divine yung Scripture dahil ito yung nagtala ng mga kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Ito yung kapahayagan ng Diyos patungkol doon sa mga ginawa ni Kristo at doon sa mga pangako ng Diyos. Ngunit yung nagligtas sa atin at dapat na object ng ating faith, it is Jesus Christ. Yung object ng ating faith ay dapat, o yung object ng saving faith ay si Kristo, believing doon sa kanyang divinity o doon sa kanyang pagiging anak ng Diyos. A full-orbed Christian faith apprehends Jesus as Holy One of God. Unang-una, Holy One of God, He is God. As Christ, the Son of God, anak ng Diyos, as one with the Father, isa doon sa tatlong persona ng Trinidad, as the I am, in short, as God. Dapat paniwalaan natin na si Kristo ay Diyos. Hindi pwedeng sabihin natin na si Kristo ay demigod. Hindi natin pwedeng sabihin na si Kristo ay semigod. Hindi natin pwedeng sabihin na si Kristo ay ginawang Diyos ng Diyos. Si Kristo ay mismong Diyos. Siya ay Diyos. Wala siyang ginawa para madagdagan siya ng pagiging Diyos. Siya mismo ay Diyos, simula umpisa hanggang sa walang hanggan. Trusting Him as Savior. Faith also contemplates Christ as Savior. Hindi lamang Diyos ang tingin natin sa Kanya, kundi Savior, nag-iisang tagapagligtas, the Messianic prophet, priest, king. This does not mean that genuine faith must have all three offices distinctly in view. But while faith often eyes the sacrificial work of the high priest, sometimes it views Christ as prophet or king. True faith never appropriates the benefit of His priestly work while rejecting Christ as the infallible prophet or supreme. So, dapat alam natin yung ginawa ni Kristo, yung kaya natin nagiging object of faith si Christ dahil siya ay Diyos at gayon din siya yung nagligtas sa atin, yung kaisa-isang tagapagligtas ng mga makasalanan na ibinigay ng Diyos ng kanyang Ama para sa atin. So, ay hindi naman kailangan detalyado na alam natin yung mga bagay na masasabi nating mahirap kabisaduhin, pero yung malaman natin na si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan at siya lamang yung nag-iisang daan patungo sa kaligtasan at para matanggap yung kaligtasan na iyon ay manampalataya sa kanyang persona at sa kanyang mga gawa at sa kanyang mga pangako. It is enough. Cover na doon yung kanyang mga offices at eventually kung tunay yung ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng lakas at gayon din ng sipag sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa atin para alamin yung mga detalyadong bagay patungkol sa ating kaligtasan. Submit to His Lordship. Although refusal to submit to Christ's rule is indeed consistent with
conversion, Christ crucified, risen is primary object of our saving faith. Sinner must believe on Him who died for that is the only basis of their pardon and acceptance. God set forth this crucified Savior to be propitiation through faith in His blood. Sinners must also believe in Him who rose from the dead, for assures them that their redemption has been accomplished. The gospel to believe includes the fact that Christ was raised for our justification. So uh, uh, hindi lamang paniniwala sa Panginoon, kundi pagpapasakop sa kanyang pagiging Diyos sa atin. So, uh, yan yung ating dapat paniwalaan at yan dapat ang ating dapat maging konbensido tayo sa mga bagay na ito patungkol kay Kristo at gayon din dapat magtiwala tayo sa mga bagay na ito patungkol kay Kristo at sa kanyang mga ginawa. The act of saving faith, the confession states that the principal acts of saving faith are accepting, receiving, and resting upon Christ, words which depicts the cardinal reception of a simple trust in Christ. So, hindi lang sapat na yung pananampalataya kay Kristo o ay yung saving faith o yung special faith ay may paggawa o may pagkilos o meron itong ginagawa. Makikita natin dyan, merong mga figurative expression used to describe the activity of faith. Unang-una dyan, yung to accept, para i-accept si Christ, is to welcome and receive it with consenting mind. In this case, grateful to receive Christ and His salvation as freely offered in the gospel. Yung isa naman, yung receive, sabi doon sa confession natin, accepting, ina-accept natin si Christ, yung merong grateful na pag-receive o grateful heart sa pagtanggap sa kanyang binigay na salvation at mismo dun sa kanyang persona. Yung una nating binanggit na tatlo, sa pagiging Diyos niya, sa pagiging Savior niya, sa pagiging Lord niya sa ating buhay o Panginoon niya sa ating buhay. The second word, receive, accentuate the act by which something comes into one's possession. So yung receive ay isang akto ng pag-acquire nung isang bagay na ibinigay o pagkakaroon ng possession ng isang bagay. Faith is the hand which the sinner actually takes the free gift of Christ's righteousness as his own. Makikita natin yan sa Romans chapter 6. It is called a hand not because it works for eternal life, but because it receives Christ. So makikita natin na yung faith ay hindi paggawa natin mismo, ngunit yung faith ay pagtanggap natin sa biyaya ng Diyos na nanggagaling doon sa grasya ni Kristo. The confession also depicts faith as resting upon Christ. So yung faith, yung act ng faith o saving faith ay pagpapahinga o resting in Christ o pagkakaroon ng kapahingahan kay Kristo. Here the element of trust is brought into prominence. This aspect of faith appears in those passages that refer to believing on Christ. This phrase portrays tranquil response on Christ, sometimes presented resting on a rock, corner, or cornerstone, trusting in Christ, in resting on Him with your whole weight is falling down and laying on a rock of ages. Makikita natin na merong kapahingahan kay Kristo, merong kapayapaan kay Kristo. So pagka laying down, resting upon, may kapayapaan. So ibig sabihin, yung pananampalataya ay pagbibigay ng lahat-lahat sa atin kay Kristo. Dahil tayo ay naniniwala kay Kristo, tayo ay may kapayapaan. Dati, nung tayo ay naniniwala sa ating sariling gawa, wala tayong kapayapaan. Dahil nga,
alam natin na anytime nagkakamali tayo at tayo ay nagfe-fail. Element of saving faith. So may element ang saving faith para maintindihan natin yung acts of saving faith. Dapat maunawaan din natin yung elements of saving faith. Natalakay na to ni Pastor last week. Yung saving faith ay merong notisya, merong assensus, merong fiducia. So saving faith includes knowledge. Knowledge consists of information about problem and its solution. So yung knowledge, diba katulad sa school, pagka may tinuro yung teacher, pag uwi mo, may naiuwi kang knowledge. Dahil yung sa math, meron siyang ibinigay na solution para sa isang problema. O may binigay siyang problema at nagbigay siya ng solution para dun sa problema. At gayon din sa anumang subject natin na napag-aaralan. Man cannot trust a person without knowledge about him, who he is, what he do, what he provides, and his intention. Man cannot entrust his life to someone that he didn't know. Naalala ko doon ang isang tao ay hindi pwedeng magtiwala o hindi pwedeng magbigay ng pananampalataya sa ibang tao kung hindi niya nakikilala ito, kung hindi niya kilala yung persona ng taong to. Pwede nating makita dyan yung nakaraan, bumisita si Pastor Rier sa bahay, pauwi kami, nakita na niya yung bakery dun sa kanto sa amin. Tinatanong niya ako kung okay ba yung tinapay doon, kung malinis ba at maayos ba yung pagkakagawa. Sabi ko, doon kami bumibili ng tinapay at yung ng aming pamerienda, ganun din si tatay, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ipagkakatiwala mo ba yung buhay ng mga pamangkin mo dyan? So makikita natin, dahil sa salita ko, napabili siya. Bumili naman si Pastor. Hindi naman siya hindi bumili. Bumili si Pastor doon. Dahil kilala niya ako, at gayon din kung ako ay may bibilin, at meron siyang alam na bibilan, tatanungan ko siya, may pagtitiwala ako sa kanya. So, dahil kilala ko, at nalalaman ko si Pastor Rier, ganun yung pagtitiwala ko sa kanya. At gayon din siguro siya sa akin, kaya siya bumili ng tinapay that time. Katulad, nagkasubuan na lang. Pinigit mo na lang. Sorry. Katulad ng operation ng mga doktor, katulad ng flight with a pilot, hindi natin pagkakatiwalaan yung doktor. Halimbawa, meron tayong kamag-anak na nasa bingit ng kamatayan yung kanyang buhay at kailangan niya ng operasyon. Maghahanap tayo ng the best na doktor para maoperahan siya. Gayon din sa flight, hindi tayo sasakay siguro sa isang sasakyan o sa isang eroplano kung hindi natin kilala yung magpapalipad, hindi natin alam na lisensyado siyang magpalipad ng eroplano. Imposibleng sumakay ka ron kung nalaman mo na iyon ay isang driver lang ng jeep. Diba? Parang, nung nalaman mong driver lang ng jeep, hindi bababa ka siguro. Katulad dito, nalaman mo na siya ay pilot, license siya, kaya ka may confidence. Pwede kang manampalataya sa kanya. Apostle John expressed knowledge in faith interchangeably. Makikita natin yan sa chapter 11, verse 42. Ginagamit ni Apostle John yung word na faith at yung knowledge interchangeably. Minsan ginagamit niya yung knowledge, minsan ginagamit niya yung faith, minsan yung faith pertaining siya dun sa word na knowledge. At Paul assumes that certain things must be known as the basis of faith, especially the death and resurrection of Christ. So, makikita natin, thank you. Sinasabi ni Paul na kailangan na malaman natin yung kinakailangan na makilala natin si Kristo, kinakailangan na maunawaan natin yung ginawa ng Diyos concerning yung resurrection ni Kristo, concerning yung kamatayan ni Kristo pagkat ito yung nagdadala ng buhay. Katulad sa chapter 20 verse 31 ng John, same sila ng mensahe ni Apostle John. The Bible often highlights this aspect of faith by employing the phrase, believe that,
follow a proposition to be known and to believe. Makikita natin yan doon sa John chapter 20 verse 31, kakasabi lang natin verse 69, 1 John chapter 5 verse 1, Romans chapter 10 verse 9. The New Testament also often uses the parallel construction, know that, followed by proposition that is known and believed. So, ginagamit ng New Testament yung napagpapahayag ng faith, yung word na know that, followed by proposition that is known and to believe. Proposition na kailangang malaman, kailangang paniwalaan, in some place, the known that and believe that are joined together. Sometimes, pareha sila ng sense kapag ginagamit sa Bible. So pag nakakita tayo ng bagay na yan, ay nag-speak yan doon sa knowledge o yung faith na kailangan natin malaman sa Scripture at pinapahayag ng Panginoon. Kailangan na pumasok sa ating kaisipan, may digest ng ating isip. Noticia denies the Roman Catholic doctrine about implicit faith. Yung Roman Catholic Church kasi, tinuturo nila na yung mga tagasunod ni Kristo, yung mga miyembro ng church, ay kailangan maniwala kahit anong sabihin ng church patungkol doon sa sinasabi ng Scripture, patungkol doon sa kanilang kaligtasan kahit hindi nila nauunawaan yung bagay na to. Parang may biglaang pangyayari, magkakasama tayo. Tapos hindi ko naintindihan yung sasabihin, nasa isang store tayo, tapos may biglaang pangyayari, tapos may nagsasalita doon ng instruction kung anong gagawin natin. Hindi ko siya naintindihan. Ang sinabi sa akin ni Brother Christian, tinanong ko kay Brother Christian, ano daw gagawin? Sabi ni Brother Christian, sumunod ka na lang. Parang ganito yung tinuturo ng Roman Catholic Church. So, without proper knowledge, kung dumating sa pinakamapanganib na sitwasyon, yung nangyari kung nasaan tayong lugar, hindi ako magkakaroon ng tamang respond o hindi ako magkakaroon ng proper response doon sa mga pangyayari. The Spirit must impart the new understanding, new ability. Yun yung katuruan ng Roman Catholic about implicit faith pertaining sa saving faith. So, hindi pwede nating tanggapin ang bagay na ito dahil hindi tayo magtitiwala. Wala yung trust, wala yung conviction kung wala yung notisya na pumasok o knowledge na ating nakita at naintindihan. Siguro marahil maiisip natin na kailangan ko lang palang magbasa ng marami, kailangan ko lang pala na damihan yung aking libro, kailangan ko lang palang magsipag makinig ng mga preaching, gayon din yung mga podcast, yung mga snippets sa internet para ako ay maligtas, magkaroon ng notisya. Tama naman yung mga bagay na yon, ngunit yung illumination of the Holy Spirit ang pinaka siyang nagbibigay ng knowledge sa lahat ng hinirang ng Diyos o nagbibigay ng knowledge sa isang tao para magkaroon siya ng yung saving faith na ay maging tunay. Pwede nating makabisado lahat ng passage ng Scripture, mabasa yung pinakamagandang mga libro, makabisado natin yung Institute ni John Calvin, makabisado natin yung mga systematic theology, makabisado natin yung biblical theology, pero yung pagkaunawa ng tunay dun sa mensahe ng Holy Scripture ay ibinibigay lamang at biyaya lamang ng Holy Spirit. At kabilang ito doon sa regeneration natin. The Spirit must impart a new understanding, new ability to see the glory of Christ. Hindi dahil sa ating sariling kakayanan. Kasama yung ating pagbabasa, syempre, which is the Word of God itself, at doon, sa pagbabasa natin, doon kumikilos ang banal na Espiritu para ipaunawa sa atin yung mga bagay na siyang inireveal ng Panginoon. Kaya magtataka tayo dati, parang lagi naman tayo nagbabasa ng Scripture, pero hindi natin maunawaan yung bagay na ibinigay ng Diyos sa atin para sa kaligtasan, yung tamang pananampalataya sa Panginoon. Ngunit nung kumilos na yung Panginoon at
tayo ay ipinanganak sa Espiritu ng Holy Spirit, naunawaan natin yung mga bagay na ito. At patuloy pa rin natin itong sasandalan ng Holy Spirit para sa kanyang kapangyarihan sa ating pag-unawa at sa mensahe ng Panginoon. At kaunting encouragement lang sa bawat isa, huwag nating maging dahilan yung Holy Spirit naman na magpapaliwanag sa akin, so okay lang siguro na nominal reader lang ako ng scripture, na hindi na ako magsipag. Yan ay ating yan ay mandato sa atin na palagi nating basahin ang salita ng Diyos dahil tayo ay makakalimutin. At para sa paglago natin sa kabanalan kay Kristo. Gayon din sa mga pulpit ministers na patuloy tayong sumandal sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanyang pagkilos sa atin. Huwag nating tignan na kaya kong gawin yung magandang preaching, kaya kong magandang gawin yung presentation ng liturgy ngayon. Sumandal tayo doon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, sa kanyang pagpapaunawa sa atin ng scripture, sa pagpapaunawa sa atin ng salita ng Panginoon at hindi sa ating sarili. It is magandang bagay kung tayo ay masipag sa pagbabasa, ngunit yung tunay na paglago ay nagmumula, sabi nga last week sa Sunday School, nagmumula doon sa Holy Spirit. By this assent, o yung assensus, o yung conviction, this assent, by this assent, the believer not only knows the contents of the gospel, but also believes that they are true. Intellectual element ng assent. So may dalawang element kasi siya. Una, yung intellectual element, at yung pangalawa, yung emotional element. So, yung sa intellectual element niya, sinasabi dyan na yung Kristiyano o yung may saving faith ay convicted o convinced na yung sinasabi ng Panginoon ay totoo. Saving faith involves believing that certain unseen realities are true. Katulad ng sinasabi natin kanina, naniniwala tayo doon sa mga hindi natin nakita na nakasulat sa scripture. At yung mga sinabi ng mga apostles at gayon din mga prophets at ni Moses sa kanyang pagkakatala. We come to know that Jesus Christ died for our sin dahil doon sa scripture. Nalalaman natin, na-convince tayo na hindi natin kayang bayaran yung ating mga kasalanan. Naniniwala tayo at convinced tayo doon sa gawa ng Diyos at doon sa kabutihan ng Diyos. Nalalaman natin at convinced tayo na yung ating buhay bago tayo manampalataya sa Diyos o bago tayo kilusin ng Diyos ay nandoon sa darkness at nakapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Just as physical eyesight produce evidence of visible things, faith is conviction of things not seen. Makikita natin sa Hebrews chapter 11 verse 1. Kung sa physical eyesight ay nagpo-produce, ang physical eyesight ay nagpo-produce ng physical evidence, yung pananampalataya naman, which is yung intellectual na nakita natin sa scripture, ay nagpo-produce ng conviction sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Hindi natin nakita at hindi pa natin nakikita. This element of saving faith is also indicate the verb pisteo, believe, o yung sinabi ni Pastor last week, followed by the noun, dative case, na may proposition na maniwala. Na maniwala kay Kristo. So yun o sa gawa ni Kristo, sa mga gawa ni Kristo. Yung pisteo ay nagsasabi na maniwala tayo kay Kristo o pananampalataya kay Kristo, maging convicted o convinced tayo doon sa persona ni Kristo na siya ay Diyos, maging convinced tayo kay Kristo sa kanyang mga gawa, maging convinced tayo sa kanyang pag-govern sa ating buhay. At
yung emotional element naman nung assent o nung ng conviction ay by this assent, the sinner not only believes the gospel is true, but also that Christ is suitable and sufficient for his case. So, makikita rin natin yan dun sa ating confession. Dahil doon sa sa pananampalataya, tayo ay convinced na si Kristo ay suitable at sufficient doon sa ating mga pangangailangan. To accept Christ means that having a grateful heart to the person of Christ and His finished work for salvation. Siya ay suitable doon sa, siya ay naniniwala. Meron siyang grateful heart doon kay Kristo, doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Those who believe in Christ come to know their great dilemma and see the wonderful grace of God which is in Christ. Makikita natin yan sa Romans chapter 5 verse 17 at 1 Timothy chapter 1 verse 15. Seeing Christ a way of salvation that perfectly upholds the righteous demand of God, righteous demands of God's law, He now delights in the way of forgiveness set forth in the gospel. Nung makita natin yung righteous demands nung law ng Diyos para sa kaligtasan, nakita natin na hindi natin kayang gawin yung bagay na yun. At nagkaroon tayo ng kalungkutan sa mga bagay na yan. Ngunit tayo ay nade-delight nung malaman natin yung way ng forgiveness ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Pwede nating makita yung bagay na sa pag-aaral o yung sa ating pag-aaral bilang isang estudyante. Minsan boring para sa atin yung pagiging estudyante o yung pag-aaral. Meron tayong cold heart towards doon sa pag-aaral. Ngunit nung malaman natin na ito ay magagamit natin para sa ating future career o kung tayo ay nag-OJT, habang tayo nag-OJT, nakikita natin na yung mga pinag-aaralan natin ay may kinalaman doon sa ating profession, nagkakaroon tayo ng delight doon sa knowledge na natanggap natin. Nagiging grateful tayo na nagpagal tayo before sa pag-aaral. Nagiging grateful tayo doon sa mga teacher na nagturo sa atin na nagagamit natin sa ating profession. So ganito rin yung emotional element ng assent. Nung dati parang knowledge lang, basa lang tayo ng basa, naiintindihan lang natin nung nakita natin at kinilos tayo ng banal na spirito at nakita natin yung ating hopelessness kung tayo ay walang pananampalataya at walang ginawa si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo para maligtas tayo, nagkaroon tayo ng delight doon sa kanyang ginawa sa atin. Christ is the greatest gift and the only treasure to His people. Si Kristo yung pinakadakilang regalo at yung nag-iisang treasure doon sa mga mananampalataya dahil siya ay all-sufficient because faith, sinners see Christ as all-sufficient Savior. They know that their sins are immeasurable but they also come to know that the abundance of Christ is greater and more. Romans chapter 5 verse 17. Psalms chapter 130 verse 7. By faith, sinners are convinced that they are not suitable to save themselves and their works will never be sufficient to obtain salvation and pardon. So, nung malaman natin na hindi tayo sufficient at si Kristo lang yung sufficient doon sa pagbabayad ng ating kasalanan, tayo ay naging convinced doon sa Kanya. Nung makita natin yung Kanyang pinagbayaran, nung makita natin na lahat yung Kanyang buhay ay perpekto na pagsunod sa Panginoon, siya ay fitted and sufficient to save us. At dahil siya ay Diyos, He is sufficient to save those whom God gave to Him. At makikita natin, meron ding element na fiducia, hindi lamang knowledge at conviction. Yung ating tinanggap, meron ding fiducia o trust. Sabi ni Louis Berkhoff, faith is not merely a matter of intellect, nor of intellect and the emotion combined. It is also a matter of will, determining the direction of soul,
an act of soul going out towards its object and appropriating this. Without this activity, the object of faith, which the sinner recognized as true and real, entirely applicable to his present needs, remain outside of him. And the saving faith, it is a matter of life and death that the object be appropriated. So makikita natin, hindi lang sinasabi ni Louis Berkhoff dito, na hindi lang matter of intellect at gayon din emotion and yung conviction, yung faith, meron ding trust o pagbabago dun sa will natin. Kung dati wala tayong will na sumunod sa Panginoon dahil wala tayong tiwala dun sa kanyang sinasabi, now meron na tayong trust at meron tayong kakayanan na papiliin yung kabutihan ng Diyos. At dahil sa pagtitiwala sa Panginoon, hindi natin na kailangan harapin yung matter ng buhay, which is greatest dilemma ng matter ng buhay ng tao, which is death and condemnation sa Panginoon. Yung trust ay isang implicit reliance upon Christ alone for one's salvation. So, makita natin, yung trust ay implicit reliance o pagtitiwala kay Kristo lamang para sa kaligtasan. Sabi ni Ventura, it is a whole-souled engagement of the sinner as lost to the person of Christ, as able and willing to save. In this engagement, the sinner abandons all reliance on himself and all other human resources and rests in Christ alone for his salvation. So, yung pagtitiwala daw ay whole-souled engagement sa person ng sinner as lost person of Christ. Pagtitiwala kay Kristo at hindi dun sa kanyang kayang gawin. At makikita natin, yung pagtitiwala na yan ay ginagamit din sa Old Testament at sa New Testament. I believe na discuss to ni Pastor last week, yung aman at batak. At yung dalawang bagay na yan, ano ba to, Pas? Batak o batak? Batak. Short A. Batak. Parehas, long A tsaka short A. To regard as firm trustworthy. So, para pagkilala na trustworthy, especially ang Diyos. At yung isa naman, confide in, lean upon, or trust. Sabi sa Old Testament, it often describe confidence in God in times of distress and danger. We are in distress nung tayo ay nasa sin. We are in danger when we still in sin before. Ngunit ngayon, meron tayong trust sa Panginoon. Pwede tayong mag-lean upon God dahil sa kanyang katotohanan. Dahil niliwanag ng Diyos yung ating tinanggap na knowledge at yung conviction natin. At ngayon, ito ay napupunta sa atin. We are leaning upon. Meron tayong kakayanang kumilos at magtiwala sa Panginoon. New Testament use trust concerning faith. Yung pisteo, last week, na-discuss mo to, Pas, di ba? With various preposition express the sinner trustful reliance on Christ and gospel. Yung pisteo ay sa New Testament, ginagamit yung Greek word na yan. Meaning yan, to believe, to be convinced of something and trust something to someone, to have faith in God or Christ. Ito ay nagpapahayag ng confidence kay Christ. Pagkakaroon ng kapayapaan dahil sa pagtitiwala kay Kristo. Complete self-surrender to Christ. Pagsusuko ng sarili kay Kristo. Pagsuko ng lahat ng bagay kay Kristo. The Bible depicts trust by the use of several illustrative expression which highlight various analogies between faith and human body. Faith ay eye, to look to the object of its trust. Faith is also hand that receives
grasp and appropriates Christ. Makikita natin ginamit ng New Testament kadalasan yung mga analogy ng human anatomy para maipakita natin yung pananampalataya o pagtitiwala kay Kristo ay meron na sulat na magandang libro dito, Looking unto Jesus, hand receives Christ, pagtanggap ng grasya kay Kristo, it hears Christ's blood, kung ano yung sinasabi ng dugo ni Kristo. You are pardoned, sabi ng dugo ni Kristo sa atin. Makikita natin dito yung gift of righteousness, sabi ng dugo ni Kristo. Kaya naman doon sa ating sa ating Lord's table o doon sa ating ginagawang sacraments, makikita natin yung imbis na cup of wrath yung ibigay sa atin ng Panginoon, yung cup which is His grace na siyang tumapos doon sa covenant of works o sa trabaho para sa ating kaligtasan. Yun yung ikinakahulugan nun. At kaya naman, pag tayo ay naglo-Lord's Supper, when we drink of the cup, at gayon din, when we eat of the bread, we receive yung grace ng Lord sa ating buhay. We receive grace, not wrath of God. Faith is the mouth that feeds upon and drinks of Christ. So makikita natin yan sa John chapter 6. Yan yung analogy ng pagtitiwala kay Kristo o trust kay Kristo. The Bible also uses several expressions that illustrate this aspect of faith by drawing parallels between trust and various actions common to human experience. Just as children trusting come and when called by faith, we are to come kay Christ. Pag tayo ay tinawag niya o kung tayo ay tinatawag ng Diyos, as manslayer fled the city of refuge, believers have fled for refuge and hold of the hope set before them. So makita sa Hebrews, Psalms at gayon din sa Proverbs. Faith is also described as resting and leaning upon God. Makikita natin yan sa Amos. So committing oneself to involves rolling oneself on the Lord. So, pinapakita dito, nagkakaroon ng metaphor, yung ating Panginoon o yung scripture about doon sa pagtitiwala kay Kristo. Katulad ng bata, yung pagtitiwala ng bata, doon pag tinatawag siya ng kanyang magulang, no, tinatawag siya ng kanyang mga kapatid, siya ay tumutugon. May pagtitiwala na walang mangyayaring masama sa kanya. May pagtitiwala sa gitna ng kasalanan na kanyang mga ginawa, tumatakbo siya doon sa refuge kay Kristo. At gayon din, nagre-rest o nagkakaroon ng kapayapaan kay Kristo. Faith is the means of the great exchange between the sinner and his emptiness. Faith is the means of great exchange between the sinner in his emptiness and the Savior in his fullness. Makikita natin yan sa John. Whatever spiritual need is uppermost in sinner's mind, find an answer in Christ, and that which faith finds Christ, it appropriates as its very own. At gayon din, the word of the scripture and metaphors for faith informs us that trust involves an act of commitment or entrustment to Christ. Yung scripture at yung mga metaphor ng pananampalataya ay nagbibigay sa atin at nagsasabi sa atin na tayo ay magtiwala kay Kristo. Ibigay natin yung ating pagtitiwala kay Kristo. At makikita natin, sinabi ni Rob Ventura, the sinner must not wait around until he feels emotional attraction to Christ. The gospel summoned him to surrender his stubborn refusal to believe and to comply willingly with its demand. Believe on the Lord Jesus Christ. Refusal to believe is blatant disobedience. Who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him. John chapter 3, verse 36, no language complainer
Unbelief is disobedience. Therefore, you must trust Christ at once. So, yung hindi paniniwala kay Kristo o hindi pagtitiwala doon sa persona ni Kristo, sa kanyang mga ginawa at sa kanyang persona ay disobedience at nag-equate ng sin. At yun ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya naman tayo ay ini-invite ng Scripture na manitiwala kay Kristo sa mga bagay na kanyang ipinahayag. Tayo ay matuto, tayo ay maging convinced at pagtiwalaan natin yung mga bagay na yun at si Kristo, higit sa lahat si Kristo. Yung aim ng pananampalataya, ng saving faith, hindi po pwedeng naniwala lang tayo, nalaman natin, naging convinced at nagtiwala lamang tayo kung walang aim yung bagay na ito. Yung aim nito ay yung complete salvation natin, which is yung justification, sanctification, and glorification. At kasama iyan doon sa ating confession of faith. Makikita natin na yung justification ay galing doon sa pananampalataya kay Kristo at lagi yan sinasabi sa buong gospel at gayon din sa mga epistle sa New Testament at yun mga salita dito sa New Testament ay kanilang ipinaliwanag lamang yung pinapatunguhan sa Old Testament. At makikita natin yung sanctification na bunga ng pananampalataya kay Kristo ay isa ring regalo ng Diyos mula sa pananampalataya kay Kristo. Pinagiging banal ng Diyos yung ating katawan, yung flesh, which is yung dahil tayo ay whole na binili ng Panginoon, whole din niya na ginagawang maayos yung bawat faculty ng whole man. Gayon din yung glorification. Jesus offers life that becomes the immediate possession of all who believe, and culminates in complete enjoyment of life and blessedness of God's eternity. So, yung aim ng saving faith na ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung glorification, hindi lamang para doon sa ating bigyan tayo ng glorified body, but yung glory ng Panginoon in para sa glory ng ating Panginoon. The warrant of saving faith, yung ating panghahawakan para doon sa ating saving faith. Pwede nating panghawakan yung unrestricted invitation ni Kristo. Christ's invitation is broad that the most unworthy sinner may know Him. He is not merely permitted but also welcome to come. So, hindi lamang sinasabi dito, napakalawak ng invitation ng Panginoon. Even yung worst sinner, katulad ni Paul, nung sinabi niya na siya yung worst sinner, sila ay welcome natanggapin yung saving faith at magkaroon ng saving faith. Kasama sila sa pinagkamatayan ng Panginoon kung sila ay hinirang ng Diyos at biniyayaan itong saving faith ng Panginoon. Kung tayo ay naniniwala sa ginawa ni Kristo at sa persona ni Kristo, kahit gaano kabigat yung ating kasalanan, kaya itong patawarin ni Kristo. Ito ay pinagbayaran na ni Kristo. At gayon din yung unbounded command. The word of the Lord is not just an invitation, but also have a forceful command that needed an urgent response. Makita natin yung mga bagay na, come to me and drink. Come, appealing to the highest interest of sinners. God entreats, pleads, and implore, why will you die? But knowing that men procrastinate, he also couches his exhortation with the urgency of warning and a command. Turn from your evil ways. Flee from the wrath to come. Do not boast about tomorrow. So, sinasabi dito na dahil alam ng Diyos yung ating pagiging tamad, yung ating pagiging makakalimutin, hindi lamang niya tayo binigyan ng invitation, pero binigyan niya tayo ng mga warning para tayo ay magkaroon ng urgency at magkaroon at tumanaw ng mabilis na atensyon doon sa kanyang
katotohanan. Yung isa nating pangahawakan para dito sa saving faith ay yung unfailing promise ng Panginoon. Yung weary soul ay nakatanggap ng kapahingahan at refuge to the unchangeable and unfailing promise of God. Makita natin yan sa Hebrews chapter 6, verse 13. Hindi lamang invitation yung binigay ng Panginoon sa atin. Hindi lamang warnings yung binigay sa atin. Hindi lamang command yung binigay sa atin, but yung pangako na maganda. Yung pangako ng kapayapaan, yung pangako ng kasaganahan ay ibinigay din sa atin. At yung unstinting Savior, the grace of the Lord has no limitation concerning the sin to be pardoned. So, huwag tayong maging gatekeeper ng church at ng salvation ng Diyos. Na pag nalaman natin na may malalang kasalanan yung isang tao, sasabihin natin na hindi ka kayang tanggapin ng Diyos. Hindi pwedeng patawarin ng Diyos yung bagay na yon na ginawa mo. Kahit ano pang kasalanan iyan, kung ikaw ay nananampalataya sa ginawa ni Kristo, yan ay pinagbayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Isa ka doon sa pinagkamatayan ni Kristo. With Him is abundant pardon. Pardon for great and numerous sin. Pardon for every sinner who believes. Yun yung ating mga pangahawakan para sa saving faith na yan. Kaya naman kung ikaw ay nauunawaan mo o nakita mo mismo sa iyong kaisipan at gayon din sa iyong mata na ang mensahe ng scripture na ikaw ay makasalanan, ikaw ay walang kakayang iligtas ang sarili mo at ginawa ni Kristo na bumaba rito at pinagbayaran ng iyong kasalanan at muling nabuhay at ibinigay iyon sa iyo, pinapanampalatayanan mo na wala kang magagawa at sumasandal ka lamang dun kay Kristo, which is yung notisya, ascensus, and meron kang trust kay Kristo, ito yung pwede nating mga panghawakan sa mga bagay na ito. At yung mga bagay na ito, lahat ng bagay na ating binanggit patungkol kay Kristo, patungkol sa ating pananampalataya, ay makikita lamang natin sa Scripture. Kung naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos, maniwala din tayo na yung Scripture na nagpapahayag sa Kanya at nagpapakita ng mga dakilang gawa at mabuting bagay mula sa Diyos, paniwalaan natin na iyon ay galing din mismo sa Diyos. The Word of God itself. Ang mga pwede natin maging reflection dyan, saving in faith includes faith in the truthfulness of His Word. Those who believe in Christ submit Himself to the Word of the Scripture. Kung tayo ay naniniwala kay Kristo, kung tayo ay merong saving faith, maniwala din tayo dun sa truthfulness ng salita ng Panginoon. At doon sa paniniwala natin sa bagay na yon, dapat nagsasubmit din tayo sa kanyang mga salita. The Holy Spirit illumines the message of the Scripture in the heart and mind of every Christian. So, hindi yung ating sarili ang magiging basihan natin sa mga bagay na ipinahayag ng Panginoon o doon sa kanyang salita. Ang pagbabasihan natin ay yung Scripture mismo at gayon din yung work ng Holy Spirit para sa atin. At mahalaga na makita natin ang mga bagay na yan dito sa church, even sa fellowship, kapag tayo ay nagbibigay ng advices, pag tayo ay nagkakaroon ng mga sharing ng ating problems at ating life, it is important na yung Word of God ang ating ibigay at ito yung maging comfort ng bawat isa para sa atin. At kung meron mang mali na nakikita ka sa preaching sa pulpit, pwede kang mag-direct na sabihan yung preacher, kausapin mo siya upang magkaroon kayo ng liwanagan tungkol dun sa sinasabing preaching na tingin mo na mali. Huwag naman tayo maging pulis na ito yung sinabi ng Holy Spirit sa akin eh. Hindi tayo parang hindi tayo parang mga charismatic na sabi ng Lord, ito yung mensahe nito. Sabi natin, yung Scripture ang magpapaliwanag ng kanyang sarili, gayon din yung pag-illumin o pagliwanag ng Banal na Espiritu sa ating kaisipan patungkol sa mensahe nating binabasa. So dapat, yung Scripture ay pinapaliwanag ng Scripture
at niliwanag sa atin ng banal na Espiritu. Man can only find the truth of God in the Scripture concerning the glory of God, His provided salvation, and His work to complete the given salvation. So, makikita natin, wala tayong mahanap na ibang bagay para malaman natin yung mga bagay patungkol sa Diyos at dun sa Kanyang biyaya, kundi sa Scripture lamang. Huwag tayong maging mga prophets na ito yung sinasabi ng church, sinasabi ng Lord na lakaran ng church natin. Ito dapat yung gawin ng church natin ngayong taon dahil ito yung sinasabi sa akin ng Diyos. Nakausap ko siya kagabi. Wala tayong ganun. Makikita lamang natin yung tamang lalakaran ng church, lalakaran ng ating buhay, kundi sa Scripture lamang. At yung kaligtasan, higit sa lahat, dun lang natin matatagpuan. Faith in Christ is the most important matter we have in life. Yung pananampalataya kay Kristo ang pinakamahalagang matter sa buhay. Sabi dun sa John chapter 3 verse 36, kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, meron kang eternal life. Ngunit kung hindi ka nananampalataya kay Kristo, eternal damnation ang iyong kakaharapin. So, ito yung pinakamahalagang matter ng buhay. Buhay at kamatayan ang nakataya dito. Kung tayo ay naniniwala ba o hindi. Kaya ang pinaka-importante na ating gawin ay patuloy tayong mag-submit sa Word, patuloy tayong magsikhay na makilala si Kristo. Patuloy tayong maging faithful sa Kanyang salita at sa Kanyang mga inuutos sa atin, especially sa ating tungkulin bilang isang local church members. Yan ay mahalaga sa ating paglago bilang Kristiyano. So yun yung ating mga reflection sa hapon na ito at ito yung ating lecture. Tayo ay manalangin. Panginoon, aming Ama, maraming salamat sa hapon na ito na iyong ibinigay sa amin upang alalahanin namin yung